ang lakas na loob na magsabi ni Marcos, maligayang pagdating sa bagong Pilipinas. Asahan po ninyo na patuloy naming pagbubutihin ang aming paglilingkod sa bayan. Iisa po ang ating hangarin na maisulong ang bagong Pilipinas na maipagmamalaki nating ipamana sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Sa tulong ninyo, mapagtatagumpayan natin ang anumang mga hamon sa buhay. Basta't nagkakaisa, walang pagsubok o kahirapan ang hindi nating kakayanin. Muli, maraming salamat at maligayang pagdating sa bagong Pilipinas. Ang tindi ng bagong Pilipinas na yan. Ano ba yung nabasa ko dyan? Minsan may post sa social media bagong Pilipinas, mahal ang bugas. yan yung totoo. Ano kayang bagong Pilipinas ang tinutukoy nito ni Marcos? Talagang kinikilabutan ako nung napanood ko yan. Ano kayang bagong Pilipinas yan? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ang hirap na ng buhay ngayon. Walang nababago sa Pilipinas. Kahirapan, pareho pa rin, presyo ng bilihin, lalong tumataas. Walang pagbabago. Ano bang bagong Pilipinas na sinasabi ni Marcos? Sa katunayan, parami ng tao ang namumulat, napupukaw sila. Marami, kahit yung mga bumoto kay Marcos, nare-realize nila mali yung naging desisyon nila. marami yan. Yung diniscuss ko nga nung isang araw, o kahapon ba yun, mismong survey na yan ng publiko mayroong yung survey mismo ng publiko, pababa na yung trust rating at approval rating ni Marcos, pati ni Sara. Yan ang totoo. Kasi wala talaga ang ano talaga ng tao, nahihirapan masyado. Tayo na nga may mga nanonood sa akin dito, middle class na. Middle class. Kami mga abogado, doktor, engineer, mga professionals, wala na. Ang sweldo mo ngayon kahit 50,000 ang isang buwan. Wala na. Ano na lang 'yan? Yang sweldo na yan na 50,000 ngayon, pareho lang yan nung siguro 5 years ago na sweldong 25,000. Talagang paano na kaya yung ang sweldo ay 7,000 o 5,000 lang sa isang buwan. Maraming ganun. Dito sa Bicol, ang minimum wage dito 370 pesos a day. Yung isang araw na sweldo, yung 8 hours na trabaho dito, minimum wage is 370 pesos. O saan ka pupulutin ng 370 pesos? Mamamasahe ka. Pagpasok mo pa lang sa trabaho, siyempre may pagkain, gastos mo sa pagkain, pamasahe mo. Wala. Talagang pahirap ang buhay. Walang nakikitang pagbabago. Yung mga sinurbay noon nung una na tinatanong anong masasabi nyo sa administrasyon, parang nung magkaroon ng bagong administrasyon, marami pa ang nagsasabing mukhang baka maiba na ang takbo ng buhay sa ilalim ni Marcos Jr. Ay wala ang presyo ng mga bilihin pabagsak. Pabagsak ang sahod natin, pababa. Kaya nga yung sigaw ng mga nagrally noong September 21, presyo ibaba, sahod itaas. Kasi yung presyo ng bilihin, pataas ng pataas. Kabunyog. Ang nagagawa na lang ngayon ni Marcos, nag-iikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, namimigay ng bigas. Ilan lang ba ang kayang bigyan niya? Kahit may dala siyang 1,500 sacks na bigas, pagpunta niya ng Zamboanga, pagpunta niya ng General Trias Cavite nung isang araw, may dala siyang 1,500 sakong bigas. Pagpunta niya diyan sa Nabuaca, Camarines Sur, 1,500 sakong bigas. Ano lang ba yan? Ilan lang bang mabibigyan ng 1,500 sakong bigas? Photo ops lang yan. Documentation lang yan. Ang kailangan talaga,
solusyonan na ang problema ng napakataas na presyo ng bilihin. At itaas naman ang sahod. Yan yung kailangan. Hindi pwede yung sasabihin lang, maligayang pagdating sa bagong Pilipinas. Hindi kaya yan, hindi man lang parang nung nagsalita niyan si Marcos, confident siya, maligayang pagdating sa bagong Pilipinas. Anong maligayang pagdating sa bagong Pilipinas? Kung pagdating sa ekonomiya, pabagsak tayo. Panahon ni Duterte, grabe na ang inutang. Sa isang taon ni Marcos pala, halos 2 trillion pesos ang inutang ni Marcos. Sa isang taon lang. Kahit si Stella Kimbo nagsabi, 2.4 trillion ang uutangin sa 2024 kasi walang pampondo doon sa 5.7 trillion. Kung sa loob ng 5 pang taon ni Marcos, kung 2 trillion ang uutangin mo, di 10 trillion yan. Imagine niyo yan kung 10 trillion ang uutangin sa loob ng 5 taon pa ni Marcos na natitira. Yan ba yung sinasabing bagong Pilipinas? Saan kaya nanggagaling yung kapal ng mukha na magsabing salamat at maligayang pagdating sa bagong Pilipinas? Awang ko. Ito, ang maligayang pagdating sa bagong Pilipinas, kayong mga trapo, kayong mga politiko, magsa Camarines Sur, magsa ibang probinsya ng Pilipinas, nagahari ang mga trapo. Grabing korupsyon. Sila gumaganda ang buhay, yumayaman, o yung mga mamamayan. Ganon din sa national level. Yumayaman yung mga trapong korap, Marcos, Duterte, Arroyo, yan, Revilla, Estrada, Villar, yumayaman, Romualdez. Pero yung mamamayan, lalong pahirap ng pahirap. Yan yung sitwasyon ng Pilipinas. Anong sinasabi ni Marcos Jr. na bagong Pilipinas? Walang pagbabago sa Pilipinas. Lalo pang palala ng palala ang sitwasyon ng Pilipinas. Kaya paano niya masasabing maligayang pagdating sa bagong Pilipinas? Katulad din to ng ama niya . Naalala niyo nung panahon, umiikot si Marcos Sr. noon, Marcos Sr. Sabi ni Marcos Sr., mabuhay ang bagong lipunan. Bagong lipunan daw. Anong nangyari sa bagong lipunan? Nabago ba ang lipunan natin? Wala. Walang bagong lipunan na nangyari sa mahabang panahon ng diktadura noon ni Marcos. Ngayon naman, bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Mahal ang presyo ng bugas. Yan. Pagkatapos ng 6 na taon ni Marcos Jr., sigurado tayo, anong mangyayari sa Pilipinas? Bigong Pilipinas. Bigong Pilipinas. Yan ang mangyayari. Hindi bagong Pilipinas. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.